ibig sabihin sa'yo ng salitang biyaya? So, madalas natin yan naririnig. Actually, madalas ko siyang naririnig kapag yung pag kino-compliment ka, di ba? Parang kawala si B-Boy, ang anointed mo naman magpakanta, biyaya po. Pag kay B-Boy, ayayib. Okay. Di ba? Ang ganda mo naman. Actually, nakaka-rindi na siya minsan, no? Biyaya po, biyaya lang po. So, do we really understand the meaning of grace whenever we say it? Okay, kasi minsan, madalas natin siya naririnig, but wala talagang ganun kalaking impact sa'yo yung salitang biyaya. Ano? So, today, we will be talking about grace. Amen? So, actually, grace is a very vague topic. Wow, vague. Malaking topic siya, and hindi siya enough sa isang session lang or preaching lang. So, it is just of grace. Kumbaga, Grace 101, introduction ng grace. Ano? So, firstly, what is grace na biblical principle? Makiki-flash po. Pwede pong paki-flash din dito sa aking monitor. Thank you. Okay. Grace is God's unearned and undeserved favor towards humanity. Ang biyaya ng Diyos ay ang hindi natin pinaghirapan. Okay? At hindi natin pinagpaguran or hindi nararapat na pabor sa atin ng Diyos, sa ating sangkatauhan. And basically, this is the meaning of grace. Ito yung madalas nyo rin naririnig. What is grace? Ito siya. Next slide. Grace is receiving what we do not deserve. Amen? So, basically, ang biyaya, natanggap mo, hindi mo deserve. Diba? Kung pag may boyfriend ka, magwapo, matipuno, hindi mo deserve. Charot lang. So, ganun, kung pag i-visualize nyo na lang. So, ngayon, ayan. So, everyone, sino nag-almusal na pala? So, if you haven't eaten yet, ito ang almusal mo ngayon, ang Word of God. Okay? So, the Word of God is the bread of life. Amen po ba? And ang bread, anong ginagawa dyan? Tinititigan ba yan? Ina-adore. For example, itong word ni Lord, the bread of life, pipicturan ko na lang. Ang ganda ng word, ang ganda na nagpipreach. Mga ganon. So, i-adore ko na lang. Biyaya po. So, ang word of God or ang bread of life, kinakain. Amen ba? So ngayon, kakain ka, dapat ikaw ay bukas, ikaw ay gutom sa ibababa ni Lord ngayon sa'yo. Amen ba? Kasi talaga namang madalas natin naririnig ang topic na ito, but I believe God has something na i-reveal pa ngayong oras na ito. Amen po ba? So our topic for today is understanding grace. Understanding grace. Very understanding ang mga grace. So today we will be having a more in-depth na pagkakaalam or knowledge, kumbaga, sa biyaya ng Panginoon. Number 1. Okay. Grace empowers us during our weakness. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, grace empowers us during our weakness. Makiki-flash po ng verse, 2 Corinthians. Nababasa niyo po ba? 2 Corinthians 12, verse 6 to 9. Let's all read. Kaya niyo yan. Kaya ng biyaya ng Diyos sa inyo. Even if I should choose to boast, I would not be a fool. Because I would be speaking the truth, but I refrain, so no one will think more of me than is warranted by what I do or say, or because of these surpassingly great revelations. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. For the context, yan po, ang nagsasabi dyan ay si Paul, and he has this thorn in his flesh. Alam niyo yan, alam niyo yung kwento ni Paul
So it keeps on tormenting him, and kasabay ng pain na yon, yung kanyang paglilingkod. So Paul was serving, malakas ba? Paul was serving while he was bleeding. Amen? So, yung thorn in the flesh, or tinik sa laman, hindi natin alam actually, or literally, if that is really tinik sa laman yung kay Paul. But, that is something that he was experiencing by that time. It's actually a metaphorical statement kasi wala siyang direct meaning. Amen. But regardless of what it is, alam ko, yung katabi mo, may tinik din yan sa laman. Niniwala ka? Mayroon yang thorn in the flesh like Paul. Tinan mo nga, mukha ba may tinik yan? Wala po akong tinik sa laman. Sa lalamunan meron. Okay. So, thorn in the flesh. What is thorn in the flesh? Thorn in the flesh, next slide please. Thorn in the flesh, makikisabay po ng both PPTs. Thorn in the flesh is a reminder that we need grace every day. Amen? So as you can see doon sa verse, that thorn reminds Paul na kailangan niya si Lord. Na kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Okay? And I know sa bawat isa sa atin, there is a thorn in your flesh right now na it will keep on reminding you that you need Jesus. That thorn in your flesh will keep on reminding you that you need grace every day. At magkakaiba tayo ng tinik sa laman. Amen ba? So, these are the possible thorn in the flesh ngayon generation natin. Wala pala. So firstly, maaaring ito rin ang thorn in the flesh mo. Mental health struggles. Okay, so hindi natin alam, baka yung karaw mo, yan ang tinik sa laman niya. Stress, loneliness, anxiety, depression. Actually, this is the most common thorn in the flesh ngayong generation na ito. And actually based on research, globally, about 1 in 8 people were living with a mental health disorder. Imagine that. Isa sa 8 tao merong mental health disorder. Not necessarily kasi mental health baliw. They are just struggling mentally. It's either overthinking, anxiety, depression, stress. Okay, so it could be your mental health struggle na it will keep on reminding you of God's grace every day. So, kumustahin mo yung katabi mo, di ba? Baka yan ay struggling din mentally. Kasi minsan hindi mo kita ang pinagdadaanan ng isang tao, especially when we are outside, especially when we are serving the Lord. Okay, laging nakangiti yan, laging fresh, laging maganda, laging pogi, pero deep inside, she's actually exhausted, dying. Another thorn in the flesh, addictions and temptation. Yan. Kung hindi ka pasok sa mental health struggle, baka dito ka. Charot. Addict magmahal. Nang hindi naman siya mahal. Yan, basta mga gaya. Okay? Addict sa drugs. Tumahimik. Addict sa drugs, addict saan? Addict sa sugal. Scatter pa more. Baka may nag-scatter pa dito. Okay, addict saan? Addict sa pornography. Yun. Basta ganun ang mga topic, medyo humihina, Pero pag salab, yun. Okay, addict saan? Sa anime. Yan. Addict saan? Sa ML. Addict sa COD. Yan. Diba? Mobile games. Addict sa mobile games. Or whatever it is, addict sa K-drama. Addict sa Chinese drama, yung nakikita lang sa Facebook. Yung hindi mo matapos kasi hindi mo alam kung nasaan yung kasunod. Addict saan? Kay Bananito at kay Lemonita. Nakakaiyak mo. Okay, so,
Addiction, actually, everything that is extreme will affect you. Amen? Parang may tinik ata ako sa... So, addiction na nakaka-affect sa pang-araw-araw mong buhay. Another thing, another thorn in the flesh, social pressure and identity struggle. Comparison, hindi yan mawawala. Lalo na sa Pilipinas, lagi yung may comparison. Culture yan ng mga Asian. Actually, sad to say, comparison, it starts at home. Most of the time. Diba? Buti pa yung iyong kapatid, matalino. Buti pa yung iyong kapatid with high honors. Ikaw high lang. Buti pa yung iyong, minsan kapag naman may work ka na, buti pa yung anak ni Kagayon. Ang ganda ng trabaho. Nasa ibang bansa na. Ikaw, matanda ka na andini ka pa rin palamunin sa bahay. Aray mo. Ikaw matanda na, wala pa rin nararating. Lagi nang may naririnig na gayon, but I pray they didn't meant it. They did not mean it. Pero minsan masakit. No? Social pressure, na yung batchmates mo, nakatatlo na ang anak. Nakapagpagawa na ng bahay, pa-travel-travel na lang ikaw, nandun ka pa rin sa stage ng kumain ka na ba? Ano favorite color mo? Gusto mo bang magkape? Sa edad mong yan, tinatanong ka pa rin ng mga ganong bagay. Okay, di ba? Na-pressure ka kasi lahat ng mga friends mo nandun na sa rurok ng tagumpay. Nakikita mo yung iba, super blessed na, successful na, pero ikaw nandun ka pa rin, hinahanap ang sarili. Na hindi makita kung saan naiwan. So, actually, when it comes sa mga ganung bagay, ang isang tao alam niya ang pinagdadaanan niya. May mga times na hindi mo na dapat pang ipaalala sa kanya. The best thing that you can do, a person knows his or her insecurities. And the best thing that you can do, ay wag mo na yung ulit ipaalala sa kanya. Wag mo nang banggitin, ay alam naman ng tao. Amen ba? Hindi yung alam mo na nga, hindi na nga nakapagtapos, inulit mo pa. Alam mo na nga walang thank you po, biyaya po kayo ni Lord. Another thing, another thorn in the flesh, chronic physical illness or disability. Sakit at karamdaman na hindi pa rin gumagaling. Diba? Actually, iba ang tama sa paglilingkod. Diba? Iba ang tama sa paglilingkod. Iba ang tama sa pang-araw-araw na buhay kapag ang iyong thorn in the flesh, literal na may sakit ka. Kasi affected ka physically. Diba? Kapag merong isa or someone sa inyong family na na-ospital, anak mo na-ospital, hindi ka na makapray ng ayos, hindi ka na maka-attend ng ayos kasi ang isip mo laging nandoon. Ang tatay mo or ang nanay mo nasa ospital or whoever it is, na between life and death ang situation, affected ka. May mga instances na ganun. And I pray, nagpapatuloy ka pa rin kay Lord despite that. Amen? Kasi kagaya ni Paul, he was serving while he was bleeding. And marami dyan sa katabi ninyo, hindi nyo alam, nagdurugo na pala. Pero, nandyan pa rin, naglilingkod pa rin, umattend pa rin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord sa kanilang life. Another one, persecution and discrimination. Ay, madalas sa mga born again na yung thorn in the flesh na maririnig niya sa mga taong nasa paligid niya, nawala ng friends, nawala ng mga kainuman, nilayuan, nawala ng mga kaklan, nawala ng mga everything, kasi nga, puro ka church na lang. Ayaw mo na kasi sumama sa mga makamundo nilang gawain. So, ang tendency, naiwan ka. Okay, ang tawag na sa'yo, naalala ko before, wala si Maring Alay kasi, nung mga friends namin, naka-live pala. Yung mga friends namin nung high school, ang tawag sa amin, sina Biba. Kasi di ba sa ibang religion, Biba!
Ganyan, Viva! Ganon. Ang tawag sa amin, Viva JA1. So, Viva JA1, ganyan. So, yung mga ganong klaseng pang-aasar, dahil kayo na born again na, I know some of you nararanasan yung mga ganon. So, I pray, kasi minsan, kung katulad namin na olay-olayta lang, no, yung joke-joke lang, pero may iba kasi, may dating yon. May dating yung pang-oolay. Minsan, ayaw lang mapahiya, hindi na nag-church. Diba? So, those are some things, examples ng thorn in the flesh. Another one, financial hardship and insecurity. Lord, kailan ba ako yayaman? Parang nakailang taon na ako sa simbahang ito. Ilang pagpapala na ang na-receive ko kada taon. Kada mag-New Year, may ibubuhos, may ibababang word na pangako. Bakit hindi ko pa rin nakakita? Diba? Yung kailan kaya iikot ang gulong ng palad. Kasi yung sa'yo parang na-flat na-stay ka na sa ilalim. Hindi na siya gumulong, hindi ka na napunta sa ibabaw. Diba? So, sometimes, yun, ang struggle ng isang tao. Kaya minsan, naghumahasel sila. Diba? Talagang all out sa paghahanap ng trabaho. 24/7, hustle dito, hustle doon, dahil gustong yumaman. Gusto maranasan na nararanasan ng iba, kaginhawaan sa buhay. Kaginhawaan sa buhay talaga. So, di ba parang kayod ka ng kayod, pero napupunta lang sa mga kurap. Ayun, di ba parang ang sakit naman nun. Mga financial responsibilities na pinupunta sa mga taxpayers. Okay, so, ayun lang. Baka may masabi kasi ako ay naka-live. So, another thing, failures and personal weaknesses. Character. Minsan yung thorn in the flesh mo, yung character mo, ma-pride ka. Mahiyain ka, magagalitin ka. Oh, may na ganun, no? Ano pang ikaw ay sensitive. Akala mo lahat ng bagay, lahat ng tao, ikaw ang pinag-uusapan. Hindi naman ikaw. Akala mo, ang buong mundo, ang church, ang pamilya mo, sa'yo lang umiikot. Sensitive, konting masabihan mo lang, iyak na. Okay, so, these are, again, some thorns na mostly pinagdadaanan ng bawat isa. And this remind us, believers, of our human limitations. So what is the thorn? The thorns remind us of our human limitations and the importance of humility. The thorn keeps us humbled. It keeps us grounded. Makikiflash po. Ayan. So, the thorn in the flesh is a reminder that we need grace every day. Kaya minsan, hindi inaalis ni Lord yung thorn na yan, kung ano mang pinagdadaanan mo, either nabanggit or hindi, kasi minsan, inaalaw ni Lord yun mangyari. God loves you so much na mas pipiliin niyang wag alisin yung thorn na yon kesa ikaw ang maalis sa Kanya. Amen ba? Kasi minsan, mas gusto mo yung comfort. Minsan talaga kapag na kay Lord ka, hindi komportable. Kasi nandun ang pruning. Okay, nandun ang pagkaskas ng ugali. Nandun ang transformation. Amen ba? But one thing is for sure, next verse. Regardless kung anong thorn in the flesh ang meron ka, kung anong pinagdadaanan mo ngayon, ito ang pangako ng Diyos para sa'yo. 2 Corinthians 12 verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sapat ang biyaya ng Diyos araw-araw para sa lahat ng pinagdadaanan mo. Amen? Sa lahat ng iyong kahinaan, sa lahat ng iyong thorn in the flesh, isa lang ang sinasabi ni Lord sa'yo, sapat ang biyaya ng Diyos. Diba? Pupunta ka ngayon dito, struggling ka, ikaw ay depressed, ikaw ay stressed, struggling ka physically, may nararamdaman ka physically, struggling ka dahil wala kang pamasahe. Pero sabi ni Lord, anak, my grace is sufficient. Amen. Nakapunta ka dito, biniyaan ka ni Lord. Amen ba?
So, next verse. 2 Corinthians 12 verse 10. Si Paul din yan. For when I am weak, then I am strong. Alam nyo ba na anong type of speech yan? Is an example of paradox. Wow, alam ni Jaina. Paradox. Diba? Kung kailan ka daw mahina, doon ka malakas. Para bagang sinabi na kung kailan ka pangit, doon ka maganda. Kung kailan ka mahirap, doon ka mayaman. Parang contrasting. Sabi dyan, for when I am weak, then I am strong. What does this mean? When you are weak, kaya sinabi na dyan ka lalakas, kasi doon ka mas nagre-rely, doon ka mas lumalapit sa Diyos. Kapag ikaw ay nanghihina, ang takbo mo sa Panginoon. Amen? At lahat na lumalapit sa Diyos, lumalakas. Amen? Yan, mabilis lamang po ang topic na ito. Number 2. Grace cannot be earned. Amen? Nakakasabay ba tayong lahat? Ang biyaya ng Diyos, hindi mo yan pinagpaguran. Sabi po makikiflash po ng verse, Ephesians 2 verse 8 to 9. Sabay-sabay po nating basahin at kainin namin ang word ni Lord. Let's go. Let's go. For it is by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, so that no one can boast. So madalas natin nga naririnig, we are saved by grace through faith. And actually, salvation itself is a gift. It is a gift from God. Salvation itself is a grace. Amen ba? And there are different religions or sect na may standard ng salvation. Sa kanila, it could be good works. Kapag ikaw ay sumamba sa pamagitan nito, ikaw ay maliligtas. Kapag ikaw ay naging matulungin, kapag ikaw ay may charity, ikaw ay maliligtas. So, ganon. Sa atin, hindi ganon. And actually, minsan kapag may namamatay, lagi natin naririnig, ang bait noon, sa langit yun mapupunta. Heaven gained another angel. Yung mga ganyan linyahan, na para bang sure na sure sila na sa langit mapupunta dahil lang sa mabait. So, I want to tell you guys, next slide, ang grace ay God-based, not character-based. Amen? So regardless kung mabait ka o hindi, matulungin ka o hindi, pag binayaan ka ng Diyos, binayaan ka. Hindi ang Diyos na mamili based sa iyong character. Sino ditong mahilig? Siyempre, lahat naman tayo mahilig mag-Facebook. We've been seeing a lot of arguments with people who have different beliefs when it comes to salvation, especially, hirap na nakabrace, especially when it comes sa mga atheists. Parang, may mga nababasa kasi ako ganun lately, sabi niya, ganito bang klaseng Diyos ang sinasamba nyo? Pumatay ng tao, nagsisilang, maliligtas na. And then, mga comment, oo nga, talagang nabulag na ang mga yan, ang Kristyanismo, ganyan-ganyan. Kahit korap, pwedeng maligtas. Kahit magnanakaw, pwedeng maligtas. Basta magsisi. Kahit patakbo-takbo sa Senado, pwedeng maligtas yan. Amen ba? Amen. And actually, last Sunday, nasa McDo kami nila Axel. We're also talking about salvation kasi si Frances, siya ay parang training or session sa isang mental hospital. So nandun siya, naka-encounter siya doon ng mga baliw, as in literal na baliw. Meron pang pwedeng gamutin, meron hindi na pwedeng gamutin. And ang naging question namin doon, ang baliw ba pag namatay?
saan mapupunta? Tanungin mo yung katabi mo, pag ang baliw namatay, saan pupunta? Kung gusto nyo makakasagot, may prize. Sabihin nyo sa akin mamaya. Sabihin ko mamaya ang sagot. Okay? Kasi, another thing, mamaya, yun ay trivia yon. Mamaya ang sagot. Kahit pag gaano ka mukhang makasalanan ng katabi mo. Okay? Na sino mang kaaway mo, kaya yang abutin ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo para sukatin ang biyaya ni Lord. Amen ba? Baka yung isang tao na least mong maiisip na sa langit mapupunta, pagdating mo doon, nagpanagpo pa kayo. Diba? Ay, nandito ka pala, oo nga eh. Ikaw din, akala ko sa ano ka. Diba? Kasi hindi mo alam ang kayang abutin ng biyaya ni Lord. Next slide. It is a reminder to all of us, wala kang karapatan questionin ang Diyos sa gusto niyang kahabagan. Amen ba? Kasi minsan, ako itong ganito, bakit naman mas mukhang pinagpala yung aking kapitbahay? Bakit mas mukhang pinagpala yung katabi ko? Hindi man na-attend yan ng prayer meeting. Bakit mas mukhang blessed na blessed yan? Hindi man na-attend ng Sunday service. Okay, wag mong questionin si Lord. Wala kang karapatan. Amen ba? And praise God, kasi hindi aksidente na ikaw ay narito ngayon. Hindi aksidente na ikaw ay nakakilala kay Lord, umattend ka ng Jambayan, umattend ka ng FNE. Okay? Hindi rin yan dahil sa may nag-praise sa'yo. Hindi rin yan dahil sa may nagtanim sa'yo. Ikaw ay nandito, naririnig mo ang salita ng Diyos dahil ikaw ay kinahabagan ni Lord. Okay? And every time we hear the Word of God, para sa atin lagi yon. Okay, hindi yan para sa katabi mo. Naririnig mo ang sinasabi ng magandang nasa unahan na ito dahil ito ay para sa iyo. Amen ba? Biyaya lang po ni Lord. Ayan, nag-team media talaga. Pawisan na ba ako dyan? So, next slide. If grace is something that you can't earn, it is also something that you cannot sustain. Diba kung ang grace ni Lord ay hindi mo pinaghirapan at niregalo lang sa'yo, hindi mo rin responsibilidad na isustain yon. Wala yun sa kamay mo. When it comes to grace, wala yun sa kamay mo. No amount of good works can earn God's grace. Amen? Gising pa ba? Praise God na malamig. Thank you, Lord. So, next slide. Ang grace ay God-based kanina, di ba? Ang grace ay God-based, not character-based. Ngayon, mostly, this applies to Christians. Ang grace ay God-based, not performance-based. Kasi when we are Christians na, it's easy for us to judge other people based on their service for the Lord. Amen? Ito, ang araw-araw nasa prayer meeting, mas maliligtas yan. Ito, araw-araw nasa Sunday service, wala yang absent. Mga hashtag since day one. Okay? Diba? Ito, fruitful ang A-group. Mas biniyaan talaga siya ni Lord. Ito, volunteer, worship team, media team, mas mahal ni Lord. It's as if ang Lord nagbe-base sa performance. Eh, hindi naman eh. Amen ba? Ang biyaya ng Diyos, kahit pa ikay nga ngayon umattend, kaya kang abutin. Amen? Wala yan sa level ng paglilingkod mo. And ito, medyo masakit. Alam mo yung Pharisees mindset? Alam yung mga Pharisee? Alam mo yung Pharisee in the Bible? They are the, parang kala mo anti-Jesus. Kasi laging kalaban ni Jesus yan. Okay, they are the Pharisees, sila yung mga self-righteous. Feeling mo ay sila lang ang banal, sila lang ang matuwid. Mga above all, kung tawagin, kung tingnan. Masakit sa mga tao, itong mga following ng mga sasabihin sa atin ni Lord ngayong oras na ito. Ito ay medyo masakit sa mga tao, mas tingin nila, mas naglilingkod sila kaysa sa iba.
Mas tingin nila, mas naglilingkod sila kaysa doon sa katabi nila. Kahit mas malago ang A-group mo, kahit mas malalim ka at mas matagal kang manalangin, kahit ilang taon ka nang born again, kahit araw-araw kang nasa church, okay, pantay-pantay lang kayo sa paningin ni Lord. Amen? And ito pa, you know what? You know what? You will never be worthy. Hindi ka magiging worthy. Kahit pa ikaw ay nakakilala kay Lord, kahit pa ikaw nasa loob ng church at nasa labas ka, hindi ka magiging worthy. Kahit pa ikaw ay talagang buong araw kang nananalangin at hindi ka naman nananalangin, hindi ka worthy. Kasi never ka naging worthy. Ouch. But that's the reality. Kasi di mo kayang abutin yung standard ni Lord. Amen ba? Kaya may biyaya. Lahat ng ginagawa mong paglilingkod ay bunga. Bunga lang yan ng biyaya ng Diyos sa'yo. Wala kang dapat ipagmalaki at wala kang maipagmamalaki. Lord, ako ay prayer meeting, araw-araw ako nandoon. Lord, aking A-group sa church ang pinakamalago. Lord, ako ay talagang faithful tither. Talagang pag may taniman, number 1 ako dyan. Pero ito, wala kang maipagmamalaki. Kasi everything comes from God. Biyaya lang ang meron ka. Another thing, sa Pharisee na yan. Ayan, nagtatay. Next slide. Wala dyan yung... Hindi pa. Okay, hindi pa. Okay, so, walang uri ng kasalanan ang di kayang abutin ng Diyos. Amen? Hindi nila, kasi actually yung mga may Pharisees mindset, hindi nila matanggap na yung mga mababigat na kasalanan, kayang patawarin ni Lord. Okay, so may kilala ba kayong may Pharisees mindset? Walang ganon sa church na ito. Amen ba? And to tell you honestly, lahat ng kasalanan, regardless kung sa tingin mo ay maliit or malaki, kasalanan pa rin yan sa Lord. Marumi ka pa rin, pare-parehas lang tayo, pantay-pantay lang tayo nagkakasala. And another thing, with those na may Pharisees mindset, huwag mong ikumpara ang kasalanan mo sa kasalanan ng iba. Amen? Na para bang ikaw ang judge, at hindi na si Lord. Mas mabigat ang kasalanan noon dahil siya nagnanakaw. Mas mabigat ang kasalanan noon kasi siya pumatay. Mas mabigat ang kasalanan noon kasi siya kabit. Kasi siya nangabit, may kabit. Whatever it is about kabit. Yung isa, mas mabigat ang kasalanan noon, sexual sin, immorality. Ang kasalanan ko lang naman, nagsinungaling lang ako. Diba? So we don't compare sins as if mas malaki yung kasalanan niya kaysa sa kasalanan mo. Kasi, for example, ang pagsisinungaling, nasa 10 commandments yan, 9 commandment, na para bang walang dating sa'yo, na kung tingnan mo ang kasalanan ng iba, ay parang mas malaki. Amen ba? Kapag yan ay sinabi ni Lord na kasalanan, kasalanan yan. Kung makapanghusga, di ba, akala mo ay sa ulo ang 10 commandments. Isa-isahan, hindi naman sa ulo. Sa ulo lang JA1 culture. Okay? So, parehas lang tayo nagkakasala, parehas lang tayong marumi, at parehas lang din tayong kinahabagan ni Lord. So, anong ini-impress sa atin dito? Ang grace, hindi natin ini-earn. Binigay lang sa atin. So, we do not have the right to judge other people. Amen. At hindi natin kailangan pang i-sustain at hindi natin responsibilidad na ang biyaya ay kumbaga na parang performance-based and character-based. And lastly, mabilis po tayo matatapos. Next, grace is not a license to sin. This is actually a significant theological topic kasi nga, lagi yan
napapag-usapan, grace versus law. No, next slide. Pwedeng sabay sila. May nakakonfuse lang. So what is the law of God? It often refers to Moses' law given in the Old Testament, no, the Ten Commandments. And if you have already read the Old Testament, stated din doon ang God's holy standards of righteousness. So it is not limited to the Ten Commandments alone. For example, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng may dugo, bawal magpatato, bawal magganito. Ang daming batas in the Old Testament. Well, grace on the other hand is God's unearned favor. It's as if, yan ang ating ngayon, it's as if. Okay? It's as if Old Testament versus New Testament. Hindi po magkalaban ang dalawang yon. At ang grace at law, hindi rin yan magkalaban. Amen ba? So, ito ay Grace 101. Introduction lang ito. Grace does not abolish the law. It fulfills it. Amen. Hindi binali ng biyaya ang batas. Ang biyaya ang nag-fulfill ng batas, ng law of God. Sabi po sa Romans 3:31, do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. For a very long time, may maririnig tayo, ay itong taong to mabatas, malo. Ay itong taong to mag-grace. Goodness gracious. Yung hindi tumawa, hindi alam yon, trend na yon, matatanda na kayo. So, di ba, may parang bang kinakategorize mo, itong tao ay mag-grace at itong tao ay mabatas. Siya ay namumuhay sa Old Testament, ikaw ay namumuhay sa New Testament. Ang law, bad. Ang grace, good. So, parang gano'n ang comparison nilang dalawa. And sabi po sa Romans 6:14, ito ang explanation dyan. For sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. Yan kasi yung misconception, okay, ako pala ay under grace. Kahit pala ako'y magkasala na okay lang. Dahil ako'y nakalaya na sa batas ng Diyos. Kahit anong gawin ko, dahil ako'y biniyaan ni Lord, paulit-ulit lang ako magkakasala kasi His grace is sufficient every day. Ginamitan mo pa ng Bible verse para i-justify ang pagkakasala mo. Okay. Grace, next slide. Grace doesn't lift the weight of sin. It lifts the condemnation. Are you getting the point? Wow, Rev Maya, are you getting the point? Hindi inaalis ng biyaya ang bigat ng kasalanan. Okay, ang kasalanan, mabigat pa rin yan regardless kung gaano kaliit o kalaki. Ang grace, ang tingin niya sa kasalanan, ang Lord, ang tingin niya sa kasalanan, kahit siya'y gracious, kasalanan pa rin, marumi pa rin, may dating pa rin, may impact pa rin. Okay, but ano ang ginagawa ng grace? It lifts the condemnation. It lifts the condemnation, meaning, kahit ikaw ay nagkasala through Jesus Christ, ikaw ay redeemed. Ikaw ay forgiven. Amen. That's grace. Hindi inalis ng grace ang bigat ng kasalanan, inalis niya yung judgment sa'yo. Amen. So, okay lang ba na gumawa ng masama at paulit-ulit na magkasala kasi may grace naman? Okay lang na wag magbago kasi at the end of the day, God's grace is infinite. Okay lang na kahit nakakakilala na ako kay Lord, wala pa rin surrender. So, come to think of it, do you really understand the meaning of grace?
tunay ba talaga naiintindihan mo ang salitang biyaya? So right now, si Lord i-impress sa atin for you to understand what grace really means. Amen? Sinong ready na ma-experience and mas maranasan pa yung grace ni Lord? Sabi po sa Titus 2:11 verse 2:11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So sabi po dyan, if you truly understand the grace, okay, hindi nun ina-allow na ikaw ay magkasala. Mas tinuturuan ka pa nga na mag-no sa mga makamundong gawain. Amen? Kasi laging merong comparison between grace and the law. Kung tunay mong naiintindihan ang biyaya, susunod ka sa law. Amen? Keyboard this, please. Ito, another nature ng isang tao. Di ba, grace ay kagandahang loob ng Diyos. At bakit ang nature ng tao? Bakit kung sino pa ang nag-show sa'yo ng kagandahang loob, mas inaabuso mo? Mas nagiging abusado ka. Di ba? Mas takot ka na gumawa ng kasalanan or mas takot kang magkamali kapag ikaw ay driven ng fear. But if you are driven by love, driven by kindness, driven by grace, inaabuso mo. It means you don't understand the meaning of grace. Walang impact sa'yo yung salitang biyaya, kaya possibly until now, patuloy ka pa rin sa pagkakasala. Kung naiintindihan mo na ikaw ay biniyayaan ng Diyos, yun ang magiging drive mo to live righteously. Okay? Focus, dahil ikaw to. Dahil right now, you will understand and you will accept the grace of God is a gift na galing kay Lord. And a gift is something that you do not take for granted. Di ba tinitreasure mo ang gift na binibigay sa'yo? Lalo na kapag grace. Lalo na kapag salvation, redemption. Another thing, kung totoong naiintindihan mo ang grace, hindi ba dapat mas lalo kang banal? Hindi ba dapat mas may takot ka sa Diyos? In the Old Testament, they revere God so much. Talagang takot sila kay Lord. Hindi sila makalapit. Pero tayo dito, we are freely na nakakalapit sa Panginoon. But we take it for granted. Because grace, may grace naman si Lord. It means you don't understand the grace. Kung ikaw ay naririto ngayon, mamaya babalik ka ulit sa pagkakasala mo. Come on, you don't understand the meaning of grace. Right now, ang tinuturo sa atin ni Lord, anak, intindihin mo ang tunay na meaning ng biyaya. Grace comes with transformation. Another thing, if you truly understand the grace, hindi ba dapat mas lalo kang nagbibigay? There's this argument, madalas sa Facebook, bakit pa nagtatights? Bakit pa nag-offering? Di ba sa Old Testament lang yung mga ganyang bigay-bigay na yan sa simbahan? Di ba pagdating ni Jesus, dapat binali na ang law, wala na dapat yung ganyan. Even Jesus, nag-tithes. Di ba kapag naiintindihan mo ang biyaya, pag mas naiintindihan mo ang grace, di ba dapat mas lalo kang nagbibigay? Amen? Kung sa Old Testament, 10%. Kung if you truly understand the grace, dapat nga sa New Testament, 90%.
If you truly understand the grace of God, mas lalo kang dapat nagbibigay. Hindi mo tinitingnan yung amount. Hindi mo tinitingnan saan napupunta. Why? Because God is gracious and you understand the meaning of grace. Kaya hindi ka maghahanap. Amen? Kung totoo naiintindihan mo ang grace, mas lalo kang magmamahal. Diba? Kasi tayo by nature, we are selfish, self-centered. Mas gusto natin, tayo nakakatanggap. But since now, naiintindihan mo, now that you understand the meaning of grace, mas ikaw na. Mas ikaw na yung magmamahal, mas ikaw na yung magbibigay, mas ikaw na yung magpapakumbaba. Why living by grace eh? Hindi ka na under the law. The fact that you know that you are saved and redeemed by God, regardless of your past, regardless of your sins, dapat mas nakikita sa'yo yung transformation, yung bunga ng biyaya. Okay? And everything na transformation na makikita sa atin, it's just a product. It's just a fruit of grace. Mas lalo mong mamahalin si Lord right now. Mas lalo kang maglilingkod. Mas lalo kang mag-i-group. Mas lalo kang mag-volunteer. Mas lalo kang magiging visible. Not just in church, but in your campuses. Not just in your campuses, but in your homes. Sa iyong community, sa iyong mga trabaho. Why? Because you understand the grace. Naiintindihan ko na ngayon, ito pala ang biyaya. Ang biyaya pala hindi inaabuso. Ang biyaya pala dapat nakikita sa akin. Okay, na this time, ang biyayang ito ang gagamitin ko para mas maging Christ-like ako. Ang biyaya hindi inaabuso. Amen? Let's all stand. This is actually something that we always say sa aming A-group. Madalas itong nababanggit sa A-group namin. Talagang yung linyang biyaya. Biyaya lang ni Lord. Through grace. By grace. Kung ikaw lang ang pipili at kung ikaw lang ang magdi-decide, hindi mo kaya. Lord, today, I want to understand the grace, pero free will mo lang. Based lang on your emotions right now, di mo yung masustain. God's grace is not sustainable pag ikaw ang kumilos. Ang Lord ang nagsusustain sa'yo ng biyaya. If you want right now, na mas kilusan ka pa ni Lord, Lord, right now, I want to be freed from all of the thorns sa aking flesh, whatever it is na struggle ko sa buhay, Pharisees mindset, hindi mo yan kaya nang walang biyaya ni Lord. Ang ini-impress sa atin ngayon ni Lord, lahat biyaya lang. Maliit, malaking bagay, biyaya lang yan ni Lord. Kaya mo o hindi, biyaya lang ni Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, right now, we want to understand the grace more through the works of your Holy Spirit in this place. Lord, ikaw ang tunay na makakapagpaintindi sa amin ng salitang biyaya. Na Lord, biniyayaan mo lang kami, kaya kami naririto. Kaya namin nararamdaman ang presensya mo, kaya kami nakakatayo, kaya kami nakakapagtrabaho, kaya kami nakakapag-aral. Lord, lahat biyaya mo lang. Kaya kami nabubuhay ngayon, kaya kami gising ngayon. Dahil may biyaya ka sa amin. Lord, right now we want to understand the meaning of grace. That grace transforms. Grace is not meant
be abused. Grace is meant and designed to transform you. Lord, right now, reveal to us what are the aspects in our lives that we need your grace. Reveal to us, O Holy Spirit, right now, what are the aspects in our lives that we need your grace. Be it physical, be it mental, emotional, financial. Lord, kailangan namin na biyaya mo sa aming character. Kailangan namin na biyaya mo sa aming pamilya. Kailangan namin, Lord, na biyaya mo sa aming mga relationships. Lord, in every day, we need your grace. Lord, right now, reveal the thorn in our flesh. Reveal the thorn in our flesh. Reveal the thorn in our flesh. Ano yung tinik sa laman mo na humahad lang sa'yo upang hindi ka makapag-all out paglingkod kay Lord? And Lord, remind us the meaning of this thorn is for us to be reminded that we need your grace every day. The Lord, despite this thorn, we will serve. Despite this thorn, we will serve you. Despite this thorn, Panginoon, lalapit pa rin kami sa'yo, magpapatuloy kami. We will serve while we plead. In Jesus' name. Come on, let's sing. Let's worship the Lord through this song. Sa grace, hindi mahalaga ang past mo. Sa grace, hindi mahalaga ang pinagdadaanan mo. Sa grace, hindi mahalaga ang performance mo. Sa grace, hindi mahalaga ang character mo. Kasi biyaya lang yan ni Lord. Pantay-pantay lang tayo nandito. At lahat tayo biniyayaan lang ng Diyos. Come on, let this grace humble you down. Let this grace keep you grounded. Na wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos ngayon. Dahil biniyayaan ka lang. Lord, truly, apart from you, we are nothing. Let's worship God. I-acknowledge natin ang sukdulang biyaya ng Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig. Salamat bagay sa ating mga pagkakasala. Hallelujah, Jesus. Lord, by grace, you will transform us. By grace, we will live by faith. Lord, by grace, we will never be the same. Lord, by grace, we will serve you. By grace, Lord, we will be fruitful. Lord, by grace, we will give.
Lord, by grace, we will love even more. We will serve more. Lord, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat, O God. Father God, salamat sa biyaya. Through Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your movement. Yes, God. You're a good God. Come on, let's worship our Father in heaven who gave us the grace through Jesus. Worship the Father who gave us the grace through Jesus. Yes, Lord. Diyos, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, so Heavenly Father, come on, let's raise our hands to our God. Let me pray for you, O Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. With the power, presence, and anointing of the Holy Spirit, Lord, here we are, humbling down ourselves before your throne. Lord, truly, apart from you, we are nothing. And Lord, we need your grace every day. And Lord, we want to understand your grace even more. That this grace will make us more Christ-like. That this grace will make us more holy, more righteous. Lord, that this grace will help us love and serve even more. Lord, ipaintindi mo sa amin ang tunay na essence ng biyaya. And Lord, truly, lahat ng meron kami, biyaya mo lang. It is your grace that is sufficient. It is your grace that will sustain us hanggang sa huli namin hininga, Panginoon. And Lord, I declare in the mighty name of Jesus, to each and everyone in this church, will all live by grace. Will obey the law through grace. In Jesus' name. Lord, everything that has happened today, seal it with your blood. And I declare, Lord, the manifestation and activation of your word. There are lives after this word, understanding the grace will never be the same. In Jesus' name, this we pray. Amen.
praise God. So, grabe si Lord. At right now, tayo po ay magbabalik ng ating tithes and offering. So, tithings also in giving our offering, it is acknowledging that God is our ultimate source at ang lahat ng bagay na ating natatanggap, yun ay biyaya lamang ni Lord. At deserve ni Lord na ibalik natin ang nararapat para sa Kanya. Amen? So, let's all be excited and with faith, we will pray, ng punong-puno ng pananampalataya na ating pong tatanggapin anuman pong ating pinapanalangin. Amen? So, I encourage everybody, ating pong subukin ng Diyos sa tithings and we will see what God can do to our finances. Amen? Biyaya lamang po ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. He is our ultimate source. Amen? Let's pray, let's pray. Heavenly Father, God, marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, pabor, at protection mo sa aming pong finances. Thank you, Lord God, for using us, Panginoon, and trusting us, Lord God, sa pagpapala, at Lord, sa mga bagay na ipinagkakalob mo po sa amin. Maraming salamat, Lord, for undeserved grace, Lord God, in Jesus' mighty name. At Lord, sa oras na ito, as we give back our tithes and offering, dalangin ko po, Lord God, ang manifestations ng iyong mga pangako sa lahat ng mga tithers, Lord God, buksan ang durungawan ng langit, ibusang masaganang pagpapala, at sawayin lahat ng salot sa lahat ng finances at blessings ng bawat isa in Jesus' name. Lord, we pray, Lord God, ang increase, Panginoon, and multiplication, promotion, provision, and favor, Panginoon, be upon those who are faithful to you, Panginoon. Thank you, Lord God. We bring you back all the praises, worship, and adoration. We claim the answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Maya. Kamusta po kayong lahat? Amen. Pastor Maya po, the old has gone, the new has come. Eh. So, magandang tanghali po sa inyong lahat, magandang umaga. Personally, parang lahat kayo ay nandito, kaya ako mag-i-speak. We have a project po dito sa church. So, 4 phase po ang gagawin natin project. So, phase 1 po, tayo po maglalagay ng mga exhaust fan dito po sa Kasi ang purpose po noon, yung init mula sa taas at yung ating body heat, hindi siya mag-stay dito sa loob. So, ang purpose ng exhaust fan ay dadalhin sa labas yung may ipon na init sa taas para hindi na siya bumaba ulit dito. So, mga cold air na lang ang matitira. And also, meron din po tayong project para naman po, yung po ay kayang-kaya na natin, yun naman po ay very common na halaman dito sa Pinas, yung snake plant. Then meron pa pong tawag doon sa isa pang halaman na aking yun naman pong halaman na yun ay natural humidifier. So ibig sabihin, yun po ay nakakatulong sa cooling effect ng church. At the same time, yun po ay kaya mag-penetrate yung lagkit feelings, para at least po mabawasan. So if you have snake plant, baka literal na ahas ang dalhin nyo May picture ba tayo dyan? Wala. Yun, very common naman po yun na halaman dito sa atin. So if you have, pwede po. Wag po kayong mag-alala sa paso. Tayo po'y magpo-provide ng paso. Malalaking paso po para po ma-design dito sa church. And also, by next week, mag-i-start na po tayo ng pagpapagawa ng exhaust fan. Amen po ba? So pagdating nyo po ng Sunday, meron na po tayong exhaust fan. Di ko lang masigurado kung ilan, pero sa biyaya ng Diyos, we will make sure meron na po dito tayong may kakabit. So ang ating pong mga project na yan ay, I think we need is 80,000 para po sa exhaust fan. Kasi hindi na po siya yung simpleng exhaust fan, yung po talaga yung pang outdoor na. Medyo mas malalaki ng kaunti, pero hindi naman sobrang laki.
So if you are willing na magtanim para po sa ating pong exhaust fan at magbigay po ng halaman, kayo po ay malaya naming tinatanggap. Maraming salamat na po in advance. Ito po ay laging para sa kaharian. Amen? Ako po ay nagpapauna na sa group chat ng mga A-group leaders. Hindi na tayo papayag. I know majority of the reason kung bakit hindi na-attend ang tao sa church ay dahil daw mainit. Amen? At hindi na po tayo papayag ng ganong rason. Amen? Ang taal ay para kay Jesus. Amen? We will move forward. Lahat ng pwede natin gawin para ang mga tao mag-stay sa church, makilala ang Panginoong Hesus, gagawin natin. At ikaw, tayo po nandito na, tayo po mga member na, alam kong kaya na nating tiisin ang lagkit, pero for the sake ng mga tao sa labas, let's do it. Amen? Sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, bless ka, kasi magiging party ka. Amen? So ngayon po, lumapit na po kayo sa inyong mga A-group leaders, pwede nyo sila i-chat, sabihin, para po ma-update po natin ang list. Baka mamaya, naka 1 milyong snake plant na pala tayo, ay di doon na sa may ano. So we need updated list and also for the pledges. Huwag po kayong mag-alala, tuloy pa rin po ang ating aircon. Atin lang po nga ayusin, 4 na phase po yan. Yung pang-4, yun na yung aircon. Amen po? Praise God. Sige po, atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. Oh Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito, maging mabangon sa iyo sa iyong harapan, maghamit God for glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. It will manifest in Jesus' name. Amen and amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Tayo po'y manatiling nakatayo, yumuko pumikit, ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto as we partake this Holy Communion. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo pong lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang paglaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, amen. Matapos maghapunan, dumaputi siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, amen. Praise God. Sige po, tayo po'y manatili nakatayo at ideklara po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. Amen. Sino po rito ang excited at ready nang tumanggap ng biyaya nagmumula kay Lord? Amen. Shout hallelujah! Let's declare His victory.
Diyos ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, buwalhati at pagsambahan. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang